Give me another shot of Bacardi. Lasing na utos ni Benjamin sa bartender. Sorry po sir, hindi na po kita bibigyan ng alak. Utos po ng manager na wag nang painumin ng customer na lasing para hindi sila maaksidente pag uwi. Magalang na sagot ng bartender. Damn, you're so soft. I'm not a baby boy. Do you think I will die because of one shot of Bacardi? Sarcastic na tanong niya. Mabubuhay ka pa ng matagal sir. Umuwi ka na po, hating gabi na. Medyo malakas din ang ulan. Nag-aalala na sagot nito. Fine, take my payment. Sa'yo na ang sukli. Nakatitig sa mukha ng bartender na sagot ni Benjamin. Tatandaan niya ang mukha nito dahil mahilig siya sa mga tao na mayroong malasakit sa kapwa. Nahihilo na lumabas siya ng bar. Dumiretso siya sa parking lot. Muntik pa siyang maligaw. Umiikot ang paningin na sumakay siya sa Black Kia Stinger. Pinatakbo iyon ng mabagal. 2 years death anniversary ngayon ng Mama Gloria niya. Kaya siya nag-inom. Bumisita siya kanina sa sementeryo. Nagdala ng bulaklak at nagsindi ng kandila. Napapikit siya nang masilaw siya sa headlights ng truck. Pinihit niya pakaliwa ang manibela kahit hindi niya makita masyado ang daan dahil sa hilo at malakas na ulan. Damn it! Malakas na sigaw niya nang makita niya na sasalpok ang kotse sa malaking puno. Gusto niyang umiwas pero huli na ang lahat. Sumalpok ang kotse sa puno. Napasubsob siya sa manibela. Gusto niyang lumabas pero hindi siya makakilos. Naipit ang binti niya at may pulang likido na umaagos sa kaniyang ulo. Nakita niya ang liwanag at ilang tao na nakatayo sa labas ng kotse bago siya nawala ng malay. Tumigil sa pagkain ng dragon seed si Susan nang tumunog ang cellphone niya. Napangiti siya nang makita niya na si Benjamin ng caller. Kanina pa niya hinihintay ang tawag nito. Nagluto siya ng kaunti para alalahanin si Gloria. Hello Benjamin, kumusta ka na? Nakangiti na tanong niya. Hello Ma'am Susan, si Nurse Gemma po ito. Naka-admit po rito sa Apollo Hospital ang anak niyo. Na-aksidente po siya. Pumunta ka po rito para mayroon siyang bantay. Nabingi si Susan sa sinabi ng nurse. Nanginginig ang boses na nagsalita siya. Sigurado ka ba na si Benjamin ang na-aksidente? Yes, si Benjamin Acosta ang na-aksidente, yun ang pangalan sa ID niya. Please pumunta ka po agad rito sa ospital. Okay, salamat sa pagtawag. Ininerebyos na sagot ni Susan. Mama, may problema ba? Nanginginig ka. Nag-aalala na tanong ni Sofia at niyakap ito. Anak, na-aksidente si Benjamin. Siguro nagmaneho siya ng lasing. Death anniversary kasi ngayon ni Gloria. Umiiyak na sagot ni Susan. Huminahon ka mama. Ako nang pupunta sa ospital. Ako nang magbabantay kay Benjamin. Malambing na sagot ni Sofia. Sasama ako anak. Nangako ako kay Gloria na babantayan ko si Benjamin at ituturing ko siya na anak. Okay, I understand but you need to calm down and promise me na hindi ka hihimatayin sa ospital. I know na mababa ang loob mo. Nag-aalala na sagot ni Sofia. Sumisinghot na sumagot si Susan. Susubukan ko. Okay, let's go. Tumatayo na sagot ni Sofia. Ini-off niya ang TV. Kinuha ang wallet at susi ng kotse bago pumunta sa garahe. Maingat na nagmaneho siya papunta sa ospital. Nagtanong sila sa information desk kung saan ang kwarto ni Benjamin Acosta. Nasa emergency room pa po. Pakipirmahan po itong family consent para mai-admit na siya sa portal. Magalang na sagot ng nurse. Si Susan ang nag-fill up ng form. Inaanak nito si Benjamin, kaya alam nito ang personal information. Pumunta si Sofia sa emergency room. Naabutan niya na nilalagyan ng cast ang kanang binti ni Benjamin. May sugat ito sa paa at mga braso. Nagkamalay na po ba siya? Kailangan ba niya isalang sa CT scan para malaman kung may damage siya sa ulo? Nag-aalala na tanong niya at pinisil ang palad nito. Wala siyang damage sa ulo. Ang napuruhan ay binti niya. Malaki ang sugat at nabugbog ang laman pero walang bali na buto. Malumanay na sagot ng doktor. Kailangan niya magpahinga hanggang sa gumaling ang mga sugat at muscle niya. Ililipat na siya sa kwarto. Nakapili na ba kayo kung private room o ward? Sa private room po kami. Magalang na sagot niya. Okay. See you tomorrow pag ground ko. Nakangiti na sagot ng doktor.
bago nito inasikaso ang ibang pasyente. Nag-aalala na pinagmasdan niya ang haggard na mukha ni Benjamin. Nakasimangot ito, malaki ang eye bags. She traced his thick eyebrows down to his pointed nose. Matagal na niyang kilala si Benjamin. Kapatid na babae ang turing nito sa kanya. Bakit hindi mo ako tinawagan? O kaya naman si Mama para nasundukan namin sa bar. Ang tigas talaga ng ulo mo. Feeling mo ikaw si Incredible Hulk na kusang gumagaling ang sugat. Bulong niya sa kaliwa nitong tenga at piningot iyon ng mahina. Aray! Nakapikit na sigaw ng isip ni Benjamin. Kanina pa ito gising. Ayaw lang dumilat dahil nahihilo. Lihim itong ngumiti nang maamoy ang pabango ni Sofia dahil ito ang nagregalo noon. Excuse me po ma'am. Lumabas ka na po. Ililipat na sa kwarto si Sir Acosta. Magalang na sabi ng nurse. Tumango si Sofia. Pinunood niya ang bawat galaw ng kama. Sumunod siya sa dalawang nurse. Pumunta sila sa medyo malaki na kwarto. Malungkot na naghihintay roon si Susan. Dalawa ang kama, may aircon, sofa, TV, refrigerator at mini kitchen. Maingat na inihiga ng mga nurse si Benjamin sa hospital bed. Inayos ang dextrose nito at sinek ang blood pressure at vital signs. Ma'am, pindutin mo po ang intercom kapag may emergency. Naka-standby po kami sa nurse station. Sige, maraming salamat. Nakangiti na sagot niya at nilapitan ang mama niya na umiiyak. Anak, kawawa naman si Benjamin. Dinibdib niyang pagkawala ni Gloria. Palagi siyang lasing. Tignan mo, mukha na siyang matanda. Malago ang balbas at buhok. It's okay, Mama. Aalagaan ko si Benjamin para bumalik siya sa dati niyang sigla. Nakangiti na sagot niya at niyakap ito para kumalma. Thank you, anak. Magagamit mo ng pinag-aralan mo sa nursing school. Nakangiti na sagot ni Susan. Dito na tayo matulog. Bukas na ako uuwi. Okay, mauna ka na matulog. Ako nang magbabantay kay Benjamin, ma. Malambing na sagot niya. Nako anak, hindi ako sanay matulog sa ibang bahay. Manunood ako ng reels sa Facebook. Kinukuha ang cellphone sa bag na sagot ni Susan. Umupo siya sa bangko. Minasahe ang kamay ni Benjamin na walang nakakabit na dextrose. Damang-dama ng binata ang malambot at mainit na palad ng dalaga. Gusto nitong dumilat at magpasalamat pero hindi nito ginawa dahil amoy alak ang hininga nito. Nakakahiya. Nasisilaw na dumilat si Benjamin. Gusto nitong tumagilid pero hindi maigalaw ang kanang binti. Frustrated na bumuga ito ng hangin at ngumiti nang makita si Sofia na mahimbing na natutulog sa gilid ng kama. Hinawi nito ang magulo na buhok ng dalaga. Marahang hinaplos ang ilong at pisngi. You are beautiful. Masaya na bulong nito at biglang pumikit nang gumalaw ang dalaga. Nagkunwari ito na tulog. Inaantok na dumilat si Sofia. Nagising siya dahil sa mainit na haplos sa makinis niyang balat. Nagtataka na tumayo siya. Wala ang mama niya. Tulog si Benjamin. Sino kayang humaplos sa pisngikot ilong? Pumasok kaya ang nurse? Imposible naman na hawakan nila ako. Siguro may multo rito sa kwarto. Magpalipat kaya kami sa ibang room. Tikom ang bibig ng umiti si Benjamin. Gusto nitong umamin pero hindi ginawa. Damn, maybe I was dreaming. Dumalaw siguro ang guardian angel ko. Ginising ako dahil oras na para palitan ng diaper si Benjamin. Nakatitig sa mukha ng binata na sabi niya, Benjamin, gising ka na ba? Papalitan ko na ang diaper mo. Puno na eh. Hihilamusan at bibihisan din kita dahil amoy alak ka. Shit, wag. Wag mong papalitan ng diaper ko. Diyos ko po, nakakahiya. Natataranta na sigaw ng isip ng binata. Hey, gising ka na ba? Malambing na tanong ni Sofia at pinisil ito sa pisngi. Naghihikab na dumilat si Benjamin. Sofia, anong ginagawa mo rito? Inosenteng tanong nito. Ang galing magpanggap na walang alam. Binabantayan ka. Mabuti gising ka na. Iyak si mama ng iyak kagabi. Sobra siyang nag-alala sa'yo. Nakangiti na sagot niya. Sorry. Hindi ko sinasadya na takutin kayo. Nalasing ako kagabi. Nahilo ako sa pagmamaneho kaya sumalpok ang kotse sa puno.
Nahihiya na paliwanag nito. It's okay. Ang importante buhay ka. Huwag mo nang uulitin. Huwag ka na mag-inom. Ingatan mo ang second life mo. Malumanay na sagot niya. Papalitan ko ng diaper mo. Puno na. Baka magka-rashes ka. No, don't. Umiiling na sagot ni Benjamin. Tumawag ka ng nurse. Mabigat ako. Hindi mo ako kaya. Sus, ang sabihin mo nahihiya ka sa akin. Huwag ka nang mahiya. Nurse din ako. Marami na akong nakita na hito. Normal na sa akin ang ganyan. Nakangiti na sagot niya at kumuha siya ng wipes. Please, huwag. Nakakahiya talaga. Namumula ang mukha na pakiusap ni Benjamin. Pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte. Kami ang pamilya mo. Kaming mag-aalaga sa'yo. Yes, pwede kang kumuha ng maraming caregiver pero hindi ka sigurado kung aalagaan ka ba nila ng maayos at ituturing ka ba nila na pamilya. Baka nga ipagchismisan nila ang size ng hito mo. Kaya mas mabuti na ako nang mag-alaga sa'yo para safe ang sikreto mo. Promise, hindi ko sasabihin sa iba. Strikta na paliwanag niya. Nahihiya na tumango si Benjamin at pumikit ng mariin upang hindi makita ang reaksyon ng dalaga. Tinanggal ni Sofia ang tape. Bumuka ang diaper. Malusog. Mahaba at medyo mataba. In fairness, sexy ang size. Pero, virgin pa kaya? Pilya na tanong ng isip niya. Umigting ang panga ni Benjamin nang maramdaman niya ang dahan-dahan na pagkuskus ng wipes. Damang-daman niya ang lamig at amoy na amoy niya ang alkohol. Napapiksi pa ito nang dumantay ang mga daliri ng dalaga sa kaniyang tuhod. Relax, Benjamin. Huwag mo tigasan ang mga binti mo at hita para hindi ako mahirapan magpalit ng diaper. Malumanay na request ni Sophia. Nakatagilid ang mukha na tumango ang binata. Ayaw nito humarap dahil makikita ang mainit na sensation na nakaukit sa kulay chiko nitong mga mata. Iangat mo ang balakang mo para mailagay ko ng maayos ang diaper. Nahihirapan na sinunod ni Benjamin ang utos ng dalaga. Ngumiti si Sophia nang maikabit niya ng maayos ang diaper. Pumunta siya sa lababo. Naglagay ng tubig sa palanggana at sinabon ang bimpo. Pinunasan niya ang mukha ni Benjamin. Braso, dibdib at binti. You smell good. Bibihisan kita mamaya pagdating ni Mama. Andito ako anak. Tulungan mo akong buhatin itong bag at mga paper bag. Nakadungaw sa pinto na sabi ni Susan. Thank God. Tapos na akong palitan ng diaper. Hindi na makikita ng ina. Ang saklap kapag nakita nila pareho. Nakatikom ang bibig na bulong ni Benjamin. Umuwi ako sa bahay. Kumuha ko ng mga damit at nagluto ng pagkain. Natutuwa ako nagising ka na, Benjamin. Ang sabi ng doktor, okay ka naman pero medyo matatagalan bago ka makalakad. Kailangan mo ng caregiver. Nakangiti na paliwanag ni Susan. Thank you so much po, tita, sa pagmamalasakit sa akin. Kukuha po ako ngayon ng caregiver para hindi kayo maabala masyado. Nakakahiya po ang ginawa ko. Pasensya na po. Malumanay na sagot nito. Huwag ka mahiya sa akin. Anak na ang turing ko sa'yo. Nangako ako kay Gloria na aalagaan kita. Nakangiti na sagot ni Susan. Inilalabas nito ang mga pagkain. Namumula ang mga mata na tumango si Benjamin. Hindi nito maiwasan na maging emotional tuwing nababanggit si Gloria dahil ito ang nagpalaki sa kanya. Hindi nito kilala kung sino ang tunay nitong mga magulang dahil iniwan lang ito sa pintuan ng bahay ni Gloria noong ito ay sanggol pa lamang. Benjamin, I know you're sad, but I will try to make you happy. Nakangiti na sabi ni Sofia at tinapik ang palad nito. Sumandig ka sa unan para hindi ka mahirapang kumain. Tinulungan ni Sofia na sumandig sa headrest ng kama ang binata. Nakahawak ito sa balikat niya. Halos magkadikit na ang mukha nila. They smell each other's breath. Nagkadikit ang kanilang ilong. They laugh awkwardly. Open your mouth. Susubuan kita. Malambing na utos ng dalaga. Damn, I hate this situation. Tinalo ko pang lumpo. Wala akong magawa. Nahihiya na sagot ni Benjamin. It's okay. After a few days, babalik din sa normal ang lahat. Nakangiti na sagot ni Sofia at hinipan nito ang pagkain bago isinubo sa kanya. Nakaramdam ng init ang puso ni Benjamin at bumilis ang pintig. Ang dami mong nakain. Masarap ang luto ni Mama? Nakangiti na tanong ni Sofia. Yes,
Masarap talaga magluto si Tita Susan. Nakangiti na sagot ni Benjamin. I know. Mamaya ka na mag-toothbrush. And about a caregiver, I volunteer myself na alagaan ka para hindi ka na mahirapang maghanap. Graduate ako ng Bachelor of Science in Nursing. TESDA Certified Caregiving NC11. Sofia, alam ko na concern ka sa akin pero mamamatay ako sa kahiyan. Hindi ko kayang araw-araw mo akong papalitan ng diaper. What if biglang tumayo? Baka himatayin ako sa hiya. Nakayuko na sagot ni Benjamin. Tumawa ng malakas si Sofia at hinawakan ng baba ng binata. Don't be shy. Isipin mo na trabaho lang to. Walang personalan. Okay, I agree pero sasakay ako sa wheelchair para makapunta ako mag-isa sa banyo. Ayaw ko na maghugas ka ng pupo ko. Nahihiya na pagsang-ayon ni Benjamin. Very good. Now drink this water. Manonood tayo ng movie. Uminom si Benjamin. Binuhay ni Sofia ang TV. Love story ang palabas. Itinulak ni Sofia ang wheelchair papasok sa 3-story house ni Benjamin. Kauuwi lang nila, galing sa ospital. Pumayag na ang doktor na umuwi sila dahil medyo okay na ang binti ni Benjamin. Naigagalaw na paunti-unti at wala ng benda pero kailangan pa ring ingatan. Sofia, sa taas ang kwarto ko pero dito ako sa first floor mag-i-stay para hindi ka mahirapan. Monday and Thursday pumupunta rito ang tagalinis. Wala akong stock na food sa refrigerator. Mag-order na lang tayo sa Food Panda upang hindi ka mapagod magluto. Malumanay na paliwanag ng binata. Tatawagan ko si mama na dalhan tayo ng pagkain. Thursday bukas, 'di ba? Andito ang kasambahay mo. Isasama natin siya sa pamimili para may katulong ako. Nakangiti na sagot niya. No, nakakahiya na. Sobra-sobra ng favor na ibinigay ninyo sa akin. Huwag mo nang tawagan si tita. Pagod siya sa biyahe. Hayaan mo siyang mag-relax. Malumanay na pakiusap nito. Okay, ako na mag-order ng food natin. Now, let me take you to your room. Aahitan kita at half-bath. Mukha ka ng ermitanyo. Mahimbing na sagot ng dalaga. Itinulak niya ang wheelchair papasok sa kwarto. Dumiretso sila sa banyo. Kinuha ni Sofia ang shaver at cream sa cabinet. Sinimulan niyang ahitin ang balbas ni Benjamin. Napalunok siya ng laway nang luminis ang pangahan nitong mukha. Tumatahip ang dibdib na lumayo siya upang hindi nito mahalata na affected siya sa matangos nitong ilong at kulay mansanas ng mga labi. Sofia, naiilang ka ba? Nakatitig sa likod niya na tanong nito. No, iniisip ko na baka hindi ka komportable na ako magpapaligo sa'yo. Tarantang sagot niya. Bakit pa ako may hiya? Nakita mo ng lahat. Nakatitig sa mukha niya na sagot nito. Yeah, right. Paliliguan na kita. Kumakabog ang dibdib na sagot niya at binuhay ang shower. Natalsikan siya ng tubig. Nabasa ang suot niyang bestida. Nilagyan niya ng shampoo ang buhok ni Benjamin. Minasahe ang malago nitong buhok. Sinabon ng shower gel ang mga braso at binti. Nakukuryente na yumuko siya nang mahawakan niya ang matigas na abs nito. Sofia, basang-basa ka na. Maligo ka na rin. Sabay na tayo. Tumatahip ang dibdib na bulong ni Benjamin. Uunahin na kita. Natataranta na sagot niya. Kaya ko maligo mag-isa. Hindi ako bedridden. Yes, I cannot move my right leg but I can move my upper body in 2 hands. Nakatingala na sagot ni Benjamin. Bumabagsak ang tubig sa mukha nito. Okay, tumatango na sagot niya at nagsimula siyang maligo. Ginamit niya ang shampoo at shower gel nito. Parehas na sila ng amoy. Turn me around. Nakapikit na utos ni Benjamin upang hindi nito makita ang nakabakat niyang bestida. Itinulak niya ang wheelchair patalikod bago niya tinapos ang paliligo. Nagsuot siya ng bathrobe bago niya binalot ng tuwalya si Benjamin. Itinulak niya ang wheelchair palabas ng banyo. Binihisan niya ang binata ng pajama at t-shirt. Tumutunog ang doorbell. Dumating na siguro ang order ko na pagkain. Malumanay na sabi niya. Okay, kumuha ka ng pera sa wallet ko. Nagsusuklay na sagot ni Benjamin. No, my treat. I also have money. Malumanay na sagot niya at itinulak ang wheelchair papunta sa living room. Alam ko na may pera ka, but it's my obligation na magbayad dahil nagtatrabaho ka sa akin. Mariin na pangangatwiran nito. Sige, ipilit mo ang gusto mo.
Hindi ko kukunin ng pagkain sa labas. Pareho tayong magugutom. Mataray na sagot niya at umirap. Okay, fine, you win. Pero sa susunod, ako na magbabayad. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya si Benjamin. Dire-diretso na pumunta siya sa gate. Good afternoon, ma'am. Ako po ang food rider. 1,500 po lahat. Nakangiti na sabi nito at iniabot sa kanya ang malaking supot. Thank you so much. Give me your GCash number. Nakangiti na sagot niya. Paskan po ng QR code, ma'am. Tumango siya at iniskan ng QR code. Nag-send siya ng 1,700. Thank you so much po, ma'am, sa tip. Nakangiti na sabi ng rider. Bumusi na ito bago umalis. Pagbalik niya sa living room, buhay ang TV. Nanonood ng balita si Benjamin. Ipinatong niya ang mga pagkain sa mesa at binuksan iyon isa-isa. Kumuha siya ng utensils at malamig na tubig sa kusina. Kumain na tayo. Nilalagyan ng pagkain ng mga plato na sabi niya. Sophia, I can move my arms. Hindi mo ako kailangan pagsilbihan sa pagkain. Kaya ko sumandok ng food. Nakatitig sa mga mata niya na sabi ni Benjamin. Sus, ang dami mong arte. Kumain ka na. Iinom ka pa ng gamot. Tinutusok ang beef caldereta na sagot niya. Naiinis siya pero ayaw niyang pahabain ang issue kaya hindi siya nakipagtalo. Galit ka ba? Kumakain na tanong nito. Konti. But I understand your feeling. So I shut my mouth. Sophia, ayaw ko maging pabigat sa'yo. I know na nag-aasikaso ka ng mga requirements papunta sa abroad dahil gusto mong doon magtrabaho. Malaking abalang pag-aalaga mo sa akin. Malumanay na paliwanag niya. Benjamin, look at me. Malambing na utos niya at hinawakan ito sa baba. Tinitigan nila ang isa't isa. Palagi mong tatandaan na mas importante ka kaysa sa abroad. We are best friends. Yes, matanda ka sa akin ng 5 years pero close tayong dalawa. Ayoko na multuhin ako ni Tita Gloria. Alam mo naman na ayaw niya nag-aaway tayo, di ba? Yes, I'm sorry. Naiinis ako sa sarili ko. Ikaw ang nagbubuhat sa akin. Nakasimangot na sagot nito. It's okay. Open your mouth. Susubuan kita. Malambing na sagot niya. Nope. Ikaw ang susubuan ko. Simple reward sa lahat ng kabutihan mo. Okay. Nakangiti na sagot niya at ngumanga siya ng malaki. Kaya tumawa ito ng malakas. Gumising sila ng maaga. Ipinagtimpla ni Sophia ng black coffee si Benjamin at ibinilad sa araw. Nakatambay sila sa garden, lumalanghap ng sariwang hangin. Benjamin, I will massage your legs para maunat ang mga ugat mo. Nakahawak sa paa nito na sabi niya at ipinatong ang mga binti nito sa kaniyang hita. Sinimulan niyang pisilin. Pumikit ang binata. Napaka-inosente ng mukha. Hindi mo mapagkakamalan na lasinggero. Damn, she's good. Tuliro na sigaw ng isip ni Benjamin. Nakikiliti ito at nakukuryente sa bawat pagpisil. She needs to stop. Ginalingan lalo ni Sophia ang pagmamasahe dahil nakikita niya na nag-e-enjoy si Benjamin. Nakapikit ito na para bang inaantok. Sophia, stop. Bukas naman. Why? Ang bilin ng doktor. Masahiin ko sa loob ng 20 minutes ang binti mo para mabilis makarecover. Nagtataka na sagot niya. Naiihi kasi ako. Nakayuko na sagot nito. Okay, I'll take you. Tumigil siya sa pagsasalita nang tumunog ang doorbell. Pumunta siya sa gate. May nakatayo na magandang babae sa labas, nakasuot ng spaghetti strap dress na hapit sa katawan. Good morning. Anong kailangan mo? Seryoso na tanong niya. Hi, ako si Monica. Ang personal maid ni Benjamin. I came here every Monday and Thursday. Nakangiti na sagot nito. Oh, really? Wait, I'll ask him. Naiirita na sagot niya pero hindi niya pinahalata. Tinalikuran niya ang babae. Pinuntahan niya si Benjamin. Nasa labas ng bahay ang personal maid mo na si Monica. Papapasukin ko ba? Yes, papasukin mo. Nakangiti na sagot nito. Ang sarap hilahin ng nguso. Nakangiti ng peke na bumalik siya sa gate. Binuksan yun at pumasok si Monica. Good morning, Ben. What happened to you? Bakit nakaupo ka sa wheelchair? Nag-aalala na tanong ni Monica at hinawakan ng mga tuhod nito. Ben. As in Ben ang tawag niya kay Benjamin. Wow, para siyang asawa kong umasta.
Galit na bulong ni Sofia. Naaksidente ako pa uwi but I'm okay. Mabilis ako nakarecover dahil kay Sofia at Tita Susan. Inalagaan nila ako ng mabuti. Kaswal na sagot ni Benjamin. Mabuti naman okay ka na. Ang daya mo, hindi mo ako tinawagan. Malambing na sagot ni Monica. Excuse me, kanina pa naiihi si Benjamin. Dadaling ko siya sa banyo. Nakahawak sa wheelchair na sabi ni Sofia. Ah, so ibig sabihin katulong ka. Caregiver? Nakangiti na tanong ni Monica, halatang nangaasar. No, I'm not a maid. Hugasan mo mga tasa and ihanda mong malaking cooler. Pupunta tayo sa supermarket. Malumanay na sagot niya at itinulak ang wheelchair papunta sa kwarto. Dumiretso sila sa banyo. Tinulungan niyang umupo sa bowl si Benjamin. Iiwan kita saglit. Tawagin mo ako kapag tapos ka na. Okay, thank you. Nakatitig sa mukha niya na sagot nito. Sofia, are you mad? No, hindi ako galit. Why did you ask? Nararamdaman ko kasi na parang tensyonado ka. Hindi mo ba gusto si Monica? I don't have a right to dislike her. She's your maid but she called you Ben. May special bond ba kayong dalawa? Nakatitig sa mga mata nito na tanong niya. No, kabilang siya sa mga scholar ko. Graduate na siya ng college and she's working in my company. Nagpresenta din siya na maglinis at maglaba para mayroon siyang extra income. Oh, I see. Very hardworking, pati bahay mo pinasok niya plus pinaplansya niyang uniform mo. Nakasimangot na sagot niya at tinalikuran ito. Damn, what's wrong with me? Bakit nagagalit ako kay Monica? Naiinis na bulong niya. Sofia, nagagalit ka kay Monica dahil nagsiselos ka. Malungkot na sagot ng isip niya. Nagsiselos? No! Yes, I admit na crush ko si Benjamin pero hindi pa naman malalim ang nararamdaman ko para sa kanya. In denial na sagot niya. Sofia, tapos na ako. Malambing na sigaw ni Benjamin. Pumunta siya sa banyo. Tinulungan itong sumakay sa wheelchair. Benjamin, bibihisan kita. Isasama ka namin sa supermarket. Kumukuha ng t-shirt sa cabinet na sabi niya. No, I'll stay here. Mapapagod ka sa pagtulak ng wheelchair. No, hindi kita iiwan. Hindi nakakapagod magtulak ng wheelchair. Now put this on. Malambing na sagot niya. Iniabot niya ang red t-shirt at sinuotan ito ng white jogger pants. Red t-shirt din ang suot mo at white jogger pants. We look like a couple. Nakatitig sa outfit niya na sabi nito. You don't like it? I like it. Let's go. Nakangiti na sagot nito. Itinulak niya ang wheelchair palabas ng kwarto. Naabutan nila sa sala si Monica. Nagpapalit ng punda. Mamaya mo na gawin yan. Pakikarga ang cooler sa likod ng kotse. Aalis na tayo. Malumanay na utos niya at itinulak ang wheelchair papunta sa garahe. Pinindot niya ang susi. Binuksan ni Monica ang pinto. Magkatulong na isinakay nila ang binata. Si Sofia ang nag-drive. Kumain muna tayo ng lunch bago mamili. Tanghali na eh. Malambing na sabi ni Benjamin pagkarating nila sa supermall. Okay, nakangiti na sagot ni Sofia at itinulak niya ang wheelchair papasok sa Penoy restaurant. Sa gitnang bahagi sila umupo. Magkatabi silang dalawa. I like sinigang na salmon, plain rice and buko juice. Nakangiti na sabi ng dalaga. Ikaw Benjamin, anong gusto mo? I also like your order, Sophie. Alam mo namang pareho tayo ng paborito. Malambing na sagot nito. Okay, kinikilig na sagot niya. Ikaw Monica, anong order mo? Truffle pasta and green gata salad. I'm on diet. I don't like heavy meal. Nakatingin sa menu ni sagot nito. Thank you so much po sa pag-dine in. I will serve the foods after a few minutes. Nakangiti na sagot ng waiter at naglakad ito papunta sa kitchen. Ben, makaka-attend ka ba sa charity gala next week? Excited ang mga scholar na makita ka. Malambing na tanong ni Monica. Hindi ako sigurado dahil sa binti ko. Formal na sagot ni Benjamin. Pumunta ka Ben. Alam mo naman na ikaw ang big inspiration ng mga scholar natin. Don't worry about your legs. Aalalayan kita. I will be your partner again katulad last year. Nabwisit si Sofia sa sagot ni Monica dahil harap-harapan na gusto siyang sapawan. Thank you sa concern Monica pero gusto ko makapartner sa party si Sofia if ever na umattend ako. Nakangiti na sagot ni Benjamin at hinawakan ang kamay niya. Kinikilig na tinitigan niya si Monica.
Nakangiti na tumaas ang kilay nito at pasimple siyang inirapan. Dumating ang order nilang pagkain. Sofia, hipan mo muna ang sabaw bago mo higupin para hindi ka mapaso. Nakatitig sa mga mata niya na utos ni Benjamin. She smiled sexily bago niya hinipan ng sabaw. Hinimay din niya ang salmon bago inilagay sa plato ng binata. Seryoso na kumain si Monica na parabang hindi affected sa kaswitan nila. Pagkatapos kumain, namili sila ng grocery. Si Monica ang nagtutulak ng cart. Nagmukha itong third wheel. Monica, here's your paycheck. Thank you so much sa kasipagan mo. Huwag ka nang pumunta rito sa Monday. I don't need a personal maid anymore. Seryoso na paliwanag ni Benjamin. But you need proper care. Look at you. Na-stuck ka sa wheelchair. Hindi ka kayang buhatin mag-isa ni Sofia. Kailangan mo ng 2 caregiver para hindi ka mahirapan. Concerned na sagot ni Monica. My decision is final. Accept the paycheck and leave. Mariin na sagot ni Benjamin at ipinatong ang tseke sa kamay ni Monica. No, I can't accept this paycheck. Sobrang laking halaga nito. I know you're very generous sa lahat ng empleyado mo pero hindi ako mukhang pera. Irritated na sagot ni Monica. Ipinatong nito ang tseke sa ibabaw ng mesa. Okay, don't accept my generosity but you need to leave now. I'm tired. I wanna sleep. Seryoso na sagot ni Benjamin. Naiiyak na tumango si Monica at malungkot na naglakad ito palabas ng bahay. Why did you fire her, Benjamin? Malumanay na tanong ni Sofia. Because she's acting like my girlfriend and I don't like to be close to my scholar. Ayaw ko may skandalo ang apelido ni Mama Gloria. Nakatitig sa mga mata niya na sagot nito. Okay, I understand your point but I think nasaktan si Monica. Hindi niya ina-expect na sesisantahin mo siya ngayong araw. Don't worry, she's still working in my company. Malumanay na sagot ni Benjamin. Buhayin mo ang TV. Manood tayo ng movie. Okay, tumatango na sagot niya at binuhay ang TV. Umupo siya sa tabi ni Benjamin at sinimulan na masahiin ang binti nito. Romance movie ang palabas. See You on Venus ang title. Pumikit siya nang maghalikan ang bida. Ayaw niyang panoorin kasi nakatitig sa mga mata niya ang binata. She's melting under his warm gaze. Binitawan niya ang binti nito. Sumandal siya sa sofa. Nagkunwari siyang tulog hanggang sa dalawin siya ng antok. Ngumiti si Benjamin nang marinig niya ang mahinang hilik ni Sofia. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang higa ng dalaga at kinumutan. Yes, nakakalakad na siya. Pero hindi pa pwedeng puwersahin. For the meantime, hahayaan niya si Sofia na alagaan siya para manatili ang ingay at kulay ng bahay. Bumalik ang saya at sigla niya nang magkaroon siya ng kasama. Sumisipol na pumunta siya sa kusina. Magluluto siya ng dinner. Inilabas niya ang steak, potatoes, and asparagus. Naghiwa siya ng ingredients bago binuhay ang stove. Pinalambot niya ang potatoes at inilagay ang steak at asparagus sa frying pan. Mashed potatoes and steak with asparagus ang niluto niya. Masaya na pumunta siya sa pool area. Inayos niya ang mesa. Nilagyan niya ng fresh flowers, candles and wine bago inilagay ang nakaplating na pagkain. Perfect. Nakangiti na bulong niya at bumalik siya sa sala. Hinawi niya ang nakasabog na buhok sa mukha ni Sofia at hinaplos ang pisngi nito. Wake up, sleeping princess. Dinner serve. Malambing na bulong niya sa kaliwa nitong tenga. Nakapikit na sagot ni Sofia at tumagilid. Dumikit ang labi nito sa matangos niyang ilong. Nag-init ang mukha niya at kumabog ang kaniyang dibdib. Gusto niyang lumayo pero nakakaakit ang mabango at mainit nitong hininga. Hinayaan niyang nakadikit ang mga labi nito sa pinagpapawisan niyang ilong. Sophie, you're kissing my nose. Tumatahip ang dibdib na bulong niya. Nakapikit pa rin na sagot nito at ginawang unan ang matigas niyang dibdib. Hinalikan niya ang buhok nito. Pumikit siya at niyakap ito sa bewang. Naalimpungatan si Sofia nang maramdaman niya ang warm embrace ni Benjamin. Inaantok na dumilat siya. She gasped harshly nang dumikit ang pisngi niya sa malapad nitong dibdib. Natataranta na gusto niyang lumayo pero hindi siya makakilos dahil ayaw siyang pakawalan. Stop moving, Sophie. Naiipit mong pipino. Nakapikit na bulong nito at dahan-dahang dumilat. Nagkatitigan silang dalawa.
Sorry, hindi ko alam nakatulog ako. Oh my God, anong oras na? Kanina pa ba ako nakahiga sa dibdib mo? Nangangalay ka na ba? Natataranta na tanong niya at nag-iwas ng tingin. Yes, kanina ka patulog. Pero hindi ako nangangalay. I remember nung mga bata pa tayo. Madalas ka rito mag-sleepover sa bahay kapag pumupunta sa abroad si Tito at si Tita. Nakangiti na sagot ni Benjamin at pinisil ang ilong niya. Yes, I remember those sweet memories but I need to get up. Gabi na, magluluto ako ng dinner. Napasarap ang tulog ko. Hindi na kita naalagaan. Nakayuko na sagot niya. I understand. Pagod ka. Nagluto na rin ako ng dinner. Nakahain na sa poolside. Pumunta na tayo ron. Nakangiti na sagot ni Benjamin at hinila siya patayo. Wow! Nakakatayo ka ng mag-isa? Tuwang-tuwa na tanong niya at niyakap ito pero bigla siyang lumayo. I'm sorry na carried away ako. It's okay. Minsan nadadala tayo sa bugso ng damdamin. Nakangiti na sagot nito at inakay siya papunta sa pool area. Kuminang ang mga mata ni Sofia nang makita niya ang candlelight dinner under moonlight. Nakangiti na tumingala siya sa langit. Pinagmasdan niya ang buwan at mga bituin. The view is mesmerizing, Benjamin. Kulay crystal blue ang tubig sa pool dahil sa sikat ng buwan. Yes, the view is mesmerizing. Like your beautiful face. Malambing na sagot nito at inakbayan siya. Sumandig siya sa balikat nito at marahan na bumulong. Sana ganito kaganda at katahimik ang mundo. I hope so. Nakatitig sa buwan na sagot nito. Magulong mundo pero pwede tayong gumawa ng masaya at makabuluhan na bagay. Yes, piliin natin na maging mabuting tao araw-araw upang hindi na madagdagan pa ang problema ng mundo. Kumain na tayo. Excited na akong tikman ang niluto mo. Nakangiti na sagot niya. Ngumiti rin sa Benjamin. Ipinaghila siya ng bangko. Pumikit siya nang maamoy niya ang aroma ng rosemary at garlic. Ang bango, kasing amoy ng steak sa 5-star hotel. Natatakam na komento niya. Yes, tikman mo. Nakatitig sa mukha niya na utos ni Benjamin. Tinusok nito ang steak, isinubo sa kanya. Nginuyan niya ng dahan-dahan ng steak. Muntik pa siyang mabilaukan nang dumantay ang daliri nito sa kanyang lower lip. Relax, may sauce ka sa labi. Tatanggalin ko. Nakangiti na sabi nito. Nagpipigil ng hininga na tumango siya at humigpit ang hawak niya sa tinidor nang malasahan niya ang daliri nito. Sinadya na pisilin ang labi niya. Rate my cooking skills, Sophie. I want to hear your honest opinion. Naghihiwa ng steak na sabi nito. 11/10. Masarap, malambot, mabango at malasa. Sumusubo ng asparagus na sagot niya. I'm glad you like it. Nakatikim ka na ba ng ibang luto ng lalaki bukod sa akin? No, wala akong boyfriend eh. Prangka na sagot niya. Ngumiti si Benjamin. Hiniwa ang steak. Isinubo sa kanya bago ito nagtanong. Ibig sabihin, wala kang boyfriend since birth? Yes, at ikaw ang nag-iisang lalaki na best friend ko. Nakatitig sa mga mata nito na sagot niya. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Great. Can you be my escort at the charity gala next Monday evening? Malambing na tanong nito. Of course. Pero baka magselo si Monica. Nag-aalala na sagot niya. I don't care about her feelings. She's not important to me. Napangiti siya sa sagot ni Benjamin. Kinikilig na inubos niya ang steak. That's toast, Sophie. Nakahawak sa wine glass na utos nito. Cheers! Nakangiti na sagot niya. Nagdikit ang wine glass. Kumalansing yun. Sabay silang uminom. Binuhay ni Benjamin ang speaker. Nagpatugtog ito ng love song. Can we dance? Malambing na tanong nito. Tumango siya at tinanggap ang nakalahad nitong palad. Hinapit ni Benjamin ang bewang niya. Sumandig siya sa dibdib nito. Nagsimula silang umindak. Masakit ang ulo na dumilat sa Sofia. Napanganga siya at muntik na sumigaw nang makita niya na magkayakap sila ni Benjamin at 90s ang suot niya. Oh my God! Anong ginawa ko kagabi? Naparami sigurong inom ko. Pinalitan pa ako ng damit. Natataranta na sigaw ng isip niya. Dahan-dahan na inalis niya ang comforter pero dapat pala hindi niya ginawa dahil may nakatayo. Bakat na bakat sa boxer. Diyos ko po, umagang-umaga nagkasala agad ang mga mata ko. Hindi bale,
Hindi naman niya alam. Namumula ang pisngi na bulong niya at tinitigan na mabuti ang anaconda. Sinukat pa niya ng palad. Sakto namang dumilat si Benjamin, kaya dali-dali siyang tumalikod. Nanigas ang panga niya nang yakapin siya sa likod. Damang-dama niya ang pagkiskis. Sumubsob pa sa batok niya. Diyos ko po, nakakakiliti. More kiss-kiss pa, please. Mataray na sigaw nag-isip niya. Sophie, hindi ka ba komportable? Malambing na bulong ni Benjamin. Nakiliti siya nang lumapat ang hininga nito sa makinis niyang batok. What happened last night? Bakit magkatabi tayo? Malumanay na tanong niya. Nothing happened. Nalasing ka kagabi. Sumuka ka kaya pinalitan kita ng damit. I'm sorry. Hindi ko napigilan na tabihan ka but I swear, wala akong ginawa sa'yo. Honest na sagot nito. Yes, wala kang ginawa. Pero palagi mo ba normal itong ginagawa natin? Magkaibigan tayo, hindi magkarelasyon. Walang label ang pagsasama natin dalawa. Prangka na sagot niya. Yes, walang label. Pero pareho natin gusto. I know gusto mo na niyayakap at nilalamping kita kasi hindi ka tumatanggi. Hinahalikan ang buhok niya na sagot nito at kinabig siya paharap. Nagkatitigan silang dalawa. Naghalikan ang kanilang ilong at dahan-dahan na naglapat ang kanilang mga labi. Natataranta at naguguluhan na itinulak niya si Benjamin nang lalong humigpit ang yakap nito. I'm sorry, we can't do this. I admit na gusto kita pero mas mahal ko ang sarili ko at si Mama. Ayaw ko magpadalos-dalos. Nakatitig sa mga mata nito na paliwanag niya at nagmamadali siyang bumangon. Dire-diretso na lumabas siya ng kwarto. Pumunta siya sa guest room. Inilak ang pinto bago dumapa sa kama. Pumikit siya ng mariin at nagsimulang mag-isip ng matino kung ano ba talaga ang dapat gawin. Tumingin sa kisame si Benjamin. Bumuga ng hangin. Pumikit, iniisip ang magandang mukha ni Sofia. Mapula na mga labi, mabangong buhok at sexy na bewang. Damn, I need to control myself. Nahihirapan na bulong nito at bumangon. Dumiretso sa banyo. Binuhay ang shower. Naligo para maalis ang init. Nagbihis ito bago pumunta sa kusina. Nagprepare ito ng simple breakfast. Hot milk and sandwiches. Sophie, breakfast is ready. Malambing na sigaw nito pero walang sumasagot. Kaya binuhat nito ang food tray papunta sa guest room. Sophie, are you mad? Can you open the door if you're not mad at me? Malambing na hiling nito. Bumangon si Sofia nang marinig niya ang sigaw ni Benjamin. Nagsuot siya ng bathrobe bago binuksan ang pinto. Hi, sabayan mo ako kumain ng breakfast. Hindi ka naman nagtatampo sa akin, di ba? Nakatitig sa mukha niya na tanong nito. Hindi ako nagtatampo. Medyo nagulat lang ako dahil hindi ako sanay. Kasual na sagot niya upang hindi maging awkward ang situation. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Apologetic na sagot nito. Kumirot ang kanyang dibdib na para bang tutol sa planong paglayo ni Benjamin. Damn, what's wrong with me? In love na ba ako? Tuluriw na sigaw ng isip niya at umupo sa kama. Huwag ka nang mailang, kumain ka na. Nakatayo malayo sa kama na utos nito. Ang drama mo, lumapit ka nga rito. Sabayan mo akong kumain. Dinadampot ang sandwich na sagot nito. Ngumiti si Benjamin at excited na umupo sa tabi niya. Bati na tayo. Of course. Hindi naman tayo nag-away, di ba? Natatawa na sagot niya. Great. Mag-shopping tayo. Bibilang kita ng damit, shoes and alahas para sa charity gala next Monday. Kumakain ng sandwich na tumango siya. Hindi siya makapagsalita dahil puno ang kanyang bibig. Napasinghap siya nang punasan ni Benjamin ang mayonnaise sa kanyang lower lip. Lumalandi ka na naman. Nakairap na komento niya. Tumawa ito at kinikilig na pinisil ang labi niya. Magandang araw po sa inyo. Thank you so much for choosing our shop. I'm here to assist you. Nakangiti na paliwanag ng sales lady. Good day. Nakangiti na sagot ni Benjamin. I want an elegant dress and shoes for my woman. Okay po sir. We have so many elegant dresses for formal occasions. Pwede po mamili si ma'am ng design na gusto niya. Kinikilig na sagot ng sales lady. Nakatitig ito sa nakalock-in nilang mga kamay. Great. Nakatingin sa mga dress na sagot ni Benjamin. Mamili ka na Sophie ng dress na gusto mo.
Kinikilig na tumango ang dalaga. Kanina pa tumitibok ng mabilis ang puso niya. Dahil sa special treatment nito, kumikinang ang mga mata na hinipo niya ang full-length red gown with sparkling diamonds. Good choice, ma'am. Very classic ang atake ng red gown. Maganda ternuhan ng silver high heels. Tuwang-tuwa na sagot ng sales lady. Thank you for the suggestions. Give me a silver pair of high heels. 38 ang size ng paa ko. Kinukuha ang gown na sagot niya. Okay po, ma'am. Mamili ka po sa shelves ng high heels na gusto mo. Gusto ko yung silver high heels na may nakadikit na white crystal stone. Nakaturo sa shelves na sagot niya. Okay po. Tumatango na sagot ng sales lady. Sa kaliwang bahagi po ang fitting room. Thank you. Nakangiti na sagot niya. Benjamin, iwan mo na kita. Susukatin ko tong gown. Okay. Take your time. Nakangiti na sagot nito. Umiimbay ang balakang na pumasok siya sa fitting room. Excited na isinuot niya ang gown at heels. Oh my God, bagay na bagay sa akin. Lumabas ang curves ko. Mahinang tili niya at nag-pose siya sa harapan ng salamin. Girl, magpakita ka kay Benjamin para tuloy na siyang ma-inlove sa'yo. Pili na suggestion ng isip niya. Of course, kailangan niyang makita ang kagandahan ko. Kinikilig na bulong niya at elegante na lumabas siya ng fitting room. Oh my God! Ma'am, you're so pretty. Kamukha mong prinsesa na gumanap sa Brave movie. Nakangiti na tiling ng sales lady. Yes, you're very beautiful, Sophie. Bagay na bagay sa iyong red gown. Lalo kang pumuti. Seryoso na papuri sa kanya ni Benjamin. Nakatitig ito sa mukha niya. Bumaba sa balikat, bewang at mga paa. Bibili namin ng dress and heels. Okay po, sir. Ibabalot ko po. Pakibayaran sa cashier. Magaling na sagot ng sales lady. Okay, magpalit ka na ng damit, Sophie. Kumukuha ng credit card na sagot ni Benjamin. Teka, sandali. Magkano tong gown and heels? Malumani na tanong niya. 20,000 po ang gown, 5,000 ang heels. Premium collection po ng shop kaya pricey. Formal na sagot ng sales lady. Okay, we'll buy it. Here, take my credit card. Nakatitig sa mga mata ni Sofia na sagot ni Benjamin. Kumakabog ang dibdib na bumalik sa fitting room ang dalaga dahil for the first time, may lalaki na gumastos ng malaki para sa kanya. Kusang ibinigay, hindi niya hiningi. Masaya na nagpalit siya ng damit. Ibinigay niya ang gown at heels sa sales lady para ilagay sa paper bag. Thank you so much po. Balik po ulit kayo. Nakangiti na sabi ng sales lady. Nagbow pa ito. Thank you for entertaining us. Nakangiti na sagot ni Sophie at binigyan ito ng 500 pesos na tip. Magka-holding hands na lumabas sila ng shop. Dumiretso sila sa Italian fine dining restaurant. Sophie, you're the boss. Ikaw pumili ng foods natin. Nakangiti na utos ni Benjamin. Okay, I'd like to order seafood pasta, seared tuna, Italian tiramisu and Italian pomegranate juice. Nakatitig sa menu, nasagot niya. Okay ma'am, I will serve the foods after a few minutes. Magaling na sagot ng waiter bago ito tumalikod. This is our officially first date. I'm hoping na mag-enjoy ka. Nakatitig sa mukha niya na sabi ni Benjamin at hinawakan ng dalawa niyang kamay. Siyempre, nag-enjoy ako dahil kasama kita. Malambing na sagot niya. Thank you so much sa gown and heels. You're welcome. Deserve mo makatanggap ng expensive gifts dahil special ka. Malambing na sagot nito at hinalikan ang likod ng palad niya. Don't flirt with me, Benjamin, kung hindi mo rin naman itutuloy. Mga kataga na gusto niyang sabihin pero hindi niya masambit dahil sa takot na baka nakakabatang kapatid ang tingin nito sa kanya. Binitawan ni Benjamin ang mga kamay niya nang dumating ang waiter. Maingat na inihain nito ang mga pagkain. Nilagyan ni Benjamin ng foods ang plato niya at sinubuan pa siya ng pasta at tuna. Masarap ang pagkain. Lalo pang sumarap dahil sa kilig na kanilang nararamdaman pero hindi nila masabi. Tumigil si Sofia sa pagsusuot ng gown nang bumukas ang pinto. Nakangiti na pumasok si Benjamin. May hawak na jewelry box. Hello beautiful. You need help? Malambing na tanong nito. Ipinatong sa ibabaw ng dresser ang jewelry box. Yes, pakitaas ang gown sa likod. Nakangiti na sagot niya. Tumayo ito sa likuran niya.
Itinaas ang gown at hinalikan siya sa balikat. You smell good. Malambing na bulong nito. Nagkatitigan sila sa salamin. Mabango ka rin at guwapo. Bagay sa yung black tuxedo at polished shoes. Nag-stammer na sagot niya dahil magkadikit ang mukha nila. Yes, bagay tayong dalawa. Pilyo na sagot nito at hinalikan pa siya sa buhok. She felt the heat. She wanted to close her eyes pero hindi niya ginawa dahil malalaman nito ang totoo niyang damdamin. Dinampot ni Benjamin ang jewelry box at binuksan. Napasinghap siya nang makita niya ang isang set ng heirloom jewelry. Sophie, pamana sa akin ni Mama Gloria ang mga lahas. It's my honor na isuot sa'yo dahil anak na babae ang turing niya. Sa'yo. At childhood friend siya ng mama mo. Hawak-hawak ang kwintas na paliwanag nito. No, hindi ko tatanggapin. Umiiling na sagot niya. This is too much. Pamana sa'yo ang family heirloom. Legal na asawa mo o kaya anak mong babae ang may karapatan na magsuot. Oh, tama ka. But I choose you to wear this jewelry dahil ikaw mo nag-iisang babae na importante sa buhay ko. Malambing na sagot nito at pilit na isinuot sa liig niya ang kwintas. Huwag mo tatanggalin para hindi ka multuhin ni Mama Gloria. My God, ang tigas talaga ng ulo mo. Tinakot mo pa ako. Nakatitig sa kwintas sa sagot niya at hinampas ito sa balikat. Totoo naman na magtatampo si Mama kapag tinanggihan mo mga alahas niya. Now wear this bracelet and ring. Makulit na pangangatwiran nito. Isusuot na po. Nakatulis ang nguso na sagot niya. Good girl. Nakangiti na sagot ni Benjamin at isinuot ang bracelet sa braso niya. Sa engagement finger naman ang singsing. Oh my God, ba't dito may sinuot? Engaged na ba tayo? Nakatitig sa singsing na tanong niya. Diyan ko sinuot dahil bagay sa'yo at para hindi ka maligawan. Malambing na sagot nito at hinalikan siya sa noo. Umalis na tayo. 8:30 PM ang simula ng party. Okay, let's go. Nakahawak sa braso nito na sagot niya. Lumabas sila ng kwarto, dala ang purse at susi ng Rolls Royce. Inilak ni Benjamin ang main door bago sila sumakay sa kotse. Maingat na nagmaneho ito papunta sa Gloria and Grand Manor. 5-star hotel and restaurant ang Gloria and Grand Manor. Mayroon silang spa, salon, malawak na playground, golf course, billiards area at casino. Itinayo ni Benjamin ang hotel pagkatapos niya manalo sa photography contest sa ibang bansa. Yes, he's a professional photographer. Graduate siya ng Bachelor of Fine Arts and Photography. Mabilis lumago ang negosyo niya dahil sa magandang serbisyo at magaling na marketing. Siya rin ang may-ari ng Aral Program Foundation. Layunin ng Aral Program na matulungan ng mga mahihirap na estudyante na makapagtapos sa pag-aaral. Madalas siya mag-inom pero may puso siyang mamon. Kumislap ang mga kamera nang iparada niya ang kotse sa maliwanag na entrance ng hotel. Binuksan ng valet ang pinto at kinuha ang susi. Valet ang tawag sa mga parking boy ng 5-star hotel dito sa Pilipinas. Unang bumaba si Benjamin, inalalayan niyang lumabas ng kotse si Sofia upang hindi ito matapilok. Umingay ang paligid at nakakasilaw ang kislap ng kamera nang magka-holding hands na naglakad sila sa red carpet. Everyone, tumayo po tayong lahat. Papasok na si Mr. Benjamin Acosta kasama ang maganda niyang partner. Malakas sa sigaw ng MC. Rinig na rinig sa labas. Pagkarating nila sa loob, sinalubong sila ng masigabong palakpakan. Kumaway sila bago umupo sa presidential table. Maraming bisita, maraming pagkain at sigurado na mayroon ding chismosa. Good evening, ladies and gentlemen. Tinatawagan ko po na umakyat dito sa stage si Mr. Benjamin Acosta para opisyal na simulan ng charity gala. Nakangiti na anunsyo ng MC. Matikas na umakyat sa stage si Benjamin. Straight body na tumayo sa gitna. Hawak ang microphone at taas noon na nagpaliwanag. Good evening everyone. Opisyal ko pong binubuksan ng event ngayong gabi. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng dumalo. Mag-enjoy po kayo at magpakabusog. Ang tema po ng charity gala ngayong gabi ay likom sa lapi. Ibig sabihin po, kailangan namin makalikom ng pera para mas maraming kabataan ang aming matulungan. Hindi po kami manghihingi ng pera sa inyo. Ibebenta ko po via bidding ang mga paintings ko at magagandang litrato. Pwede rin po kayo sa akin na magpagawa ng painting. Makipag-ugnayan po kayo sa aking sekretary.
Humahanga na pumalakpak si Sofia at mga bisita. Nakangiti na pinanood niya ang pagbaba ni Benjamin sa stage. Sumimangot siya nang salubungin ito ng yakap ni Monica at hinalikan sa pisngi. Nagsiselos na yumuko siya at nakasimangot na umupo. Hindi pa umiinit ang gabi, mainit na ang ulo niya dahil sa epal na babae. Nakakainis. Ang sarap sa bunutan. Ang hilig umiksena. Galit na bulong niya. Sofia, kumalma ka. Huwag mo ipakita na galit ka. Alalahanin mo, talo palagi ang pikon. Alam mo naman ang mga kontrabida, trabaho talaga nila ang manginis. Malumanay na payo ng isip niya. Masikip ang dibdib na tumayo siya. Pumunta siya sa comfort room, magpapalipas ng sama ng loob. Tinalikuran ni Benjamin si Monica nang hindi nito matanaw si Sofia. Mabilis itong naglakad papunta sa buffet area, pero wala roon ang dalaga. Nakangisi na pinagmasdan ni Monica ang malapad na likod ni Benjamin. Dinimpot niya ang kopita, binuhusan niya ng white powder. Plano niya na lasingin ng binata upang hindi ito makatanggi papunta sa kwarto. Kumikembot na nilapitan niya si Benjamin. Marahan na tinapik sa balikat. Hey, drink some wine. Thank you so much, Monica. But I'll drink later. May mga bagay pa ako na kailangan asikasuhin. Hindi ako pwedeng malasing. Kaswal na sagot nito. Oh, nagtatampo ako. Malungkot na sagot niya. I guess ayaw mong uminom dahil kay Sofia. Nakita ko siya na pumunta sa comfort room. Pupunta ako rin para sa'yo. I will tell her na hinahanap mo siya. Okay, good. Now let's toast. Nakangiti na sagot nito. Cheers! Mapanganib na sagot ni Monica, pero hindi iyon nakita ng binata. Sabay sila uminom ng wine. Inubos nila ang laman ng kopita. It's good. Kagatlabi na komento ni Benjamin. Yes, masarap. Galing sa akin eh. By the way, pupunta na ako sa comfort room. Nakangiti na sagot ni Monica at tumalikod. Sumunod si Benjamin. Humawak ito sa pader ng biglang mahilo at makaramdam ng init. Tuliro na binagtas nito ang hallway papunta sa comfort room. Pinihit ni Sofia pabukas ang doorknob pero ay mabuksan ng pinto dahil may pumipihit din sa labas. Persado na pinihit niya ang doorknob sabay hila ng malakas. Bumukas ang pinto, kasama si Monica. Muntik pa itong masubsob sa inidoro. What are you doing here? Plano mo na ilak ang pinto para masolo mo si Benjamin. Galit na bulyaw niya sa mukha nito. No, you're wrong, Sofia. Wrong door yung pinihit ko, akala ko kasi walang tao. Apologetic na sagot ni Monica na para bang totoo. Sinungaling. Mariin na sagot niya at sinumpal ito. Tinulak pa paupo sa inidoro sabay labas. Inilak niya ang pinto upang hindi ito makalabas. Sofia, let me out! Idedemanda kita kapag hindi mo binuksan ang pinto! Galit na sigaw ni Monica. Go ahead! Sue me, para malaman ng publiko na malandi ka at masama ang ugali mo. Galit din ang sagot niya at nagmamadali na lumabas siya ng comfort room. Kumunot ang noo niya nang makita niya si Benjamin na nakasandal sa pader. Nakapikit ito. Nakahawak sa ulo. Nag-aalala na nalapitan niya ang binata. Hinawakan sa pisngi. Are you okay? What happened? Monica, drag me. Nahihilo na sagot nito. Hinawakan ng mukha niya at bigla siyang hinalikan. I'm so hot, Sophie. Para akong nasusunog. She closed her mouth at isinandal ito sa pader. Calm down. Dadaling kita sa kwarto para mahimasmasan ka. Pero kailangan natin tumawag ng security upang hindi makatakas si Monica. No, huwag mo sabihin sa iba. Magkakagulo sa loob. Kakalat ang chismis. Ako nang bahala kay Monica bukas. Nakasubsob sa balikat niya na sagot nito at niyakap siya ng mahigpit. Nahihirapan na itinulak niya ang binata. Hinawakan ito sa bewang at pasuray-suray na naglakad sila papunta sa elevator. Nasa second floor ang kanilang deluxe room. Somebody help me! Please! Buksan niyo pinto! Umiiyak sa galit na sigaw ni Monica pero walang nakakarinig dahil sa malakas na musika sa labas. Masakit ang ulo na dumilat si Benjamin. Umaga na pero madilim sa loob ng kwarto dahil sa makapal na kurtina. Mahimbing na natutulog si Sofia sa tabi niya. Gusto niyang haplusin ang mukha nito. Gusto niyang yakapin pero hindi siya makakilos dahil nakagapos ang mga kamay niya sa headboard ng kama. Nayayamot na pumikit siya ng mariin. Inalala ang nangyari kagabi.
Kumulo ang dugo niya nang maalala niya ang wine na ibinigay ni Monica. Sinira nito ang plano niya na ligawan si Sofia habang sumasayaw sila sa dance floor. Oo, plano sana niya naligawan ang dalaga upang hindi na ito lumayo sa tabi niya. Pero may haliparot na kumontra. Damn, nahihirapan na bulong niya dahil umunan si Sofia sa tiyan niya at dumikit ang mga labi nito sa kaniyang balat. Beautiful, wake up please. Nangangalay na mga braso ko. Malambing na pakiusap niya. Gumalaw si Sofia, dumilat ng kaunti at pumikit ulit. Sophie, gising ka na ba? Pakawalan mo na ako. Nakadipa ang mga kamay na utos niya. Naghihikab na dumilat ang dalaga at natataranta na bumaba sa kama. I'm sorry, nakatulog ako. Ang tagal mo kasing kumalma. Tinali kita kasi ang kulit mo kagabi. Nagpupumulit ka na mag-honeymoon tayong dalawa. Malumanay na paliwanag ni Sofia habang tinatanggal ang tali. Salamat, inilagaan mo ako kagabi. Hindi ko sinasadya na pahirapan ka. Kasalanan lahat to ni Monica. I trusted her. Akala ko mabuting tao siya. Malumanay na sagot niya at kinabig si Sofia pahiga sa malapad niyang dibdib. Ngayon alam ko na kung bakit gusto niya akong ikulong sa banyo kagabi. Plano niya na pikutin ka pero hindi siya nagtagumpay dahil siyang ikinulong ko sa banyo. Nakangisi na sagot nito at hinalikan siya sa baba. Wow, ang talino mo. You're so brave. Napakagaling ng ginawa mo. Nakangiti na sagot niya at hinalikan ito sa ilong. By the way, magaling na ako. Do you have any last wishes before our contracts end? Tumingala si Sofia. Tinitigan siya sa mga mata at hinawakan ang mukha niya bago malambing na sumagot. Yes, marry me, Benjamin. I want to be your lawfully wedded wife. Yes, absolutely. Excited ako na pakasalan ka. Tuwang-tuwa na sagot niya at pinaliguan ito ng halik sa mukha at mga labi. Pero sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit gusto mo akong pakasalan. I want to marry you because I like you a lot, Benjamin Acosta. Narealize ko kagabi na kailangan mo ng katuwang sa buhay. Kailangan mo ng sandalan para maiwasan mo ng alak. I know it sounds rude na paunahan ng mga desisyon mo, pero ayoko na bumalik ka sa dati. Palaging malungkot, palaging lasing, nakasubsob sa trabaho, late na kumain. You deserve genuine love and happiness. I believe na akong makakapagpabigay sa'yo ng peaceful life dahil totoong pagmamalasakit ko sa'yo. Mula sa puso na sagot ni Sofia at hinalikan siya sa pisngi. Niyakap pa siya ng mahigpit. He also hugged her tightly at paulit-ulit na hinalikan sa buhok. Kapayapaan at pagmamahal ang nararamdaman niya. Thank you so much sa proposal. I appreciate it so much. Hindi na ako mahihirapan na ligawan ka. Alam mo ba na plano ko na ligawan ka sa dance floor kagabi? Pero hindi natuloy dahil kay Monica. Malambing na bulong niya sa kaliwa nitong tenga. Really? Sayang, hindi ko na irampa ng bonggang red gown ko at hindi ko natikman ng mga pagkain. Pwisit talaga si Monica. Nakasimangot na sagot nito. Don't worry, marami pa namang party na darating at pwede tayong kumain dito sa hotel araw-araw. Sisiguraduhin ko rin na mamahalin at magandang gown mo. I will give you a grand wedding. Mula sa puso ni sagot niya at nagtalokbong sila ng kumot. Hey, anong gagawin mo? Bakit nagtalokbong tayo ng kumot? Hindi ako sang-ayon sa iniisip mo ha. Bad ka, babango na ako. Kinakabahan na sabi ni Sofia at tatayo sana pero hindi siya pumayag. Relax, hindi ko tutusukin. Hahawakan at kakainin ko lang. First time ko to gagawin. Please, let me do it. Namumungay ang mga mata na pakiusap niya. Sige, pero mabilis lang. Namumula ang pisngi na sagot ni Sofia. Shit, ang rupok ko. Tumawas siya ng malakas bago ito hinalikan. Personal na kinausap ni Benjamin si Monica. Hindi ito sinampahan ng kaso, pero blacklisted na sa kumpanya at hindi ibinigay ang benefits upang magtanda. Excited na umuwi sila ng bahay. Nakangiti na sinalubong sila ni Susan. Nagmano sila bago pumasok sa loob. Dala-dala ang mga pasalubong. Inilapag nila ang mga pasalubong sa ibabaw ng mesa bago sila umupo sa sofa. Maputit binisita ninyo ako. Tamang-tama, tapos na ako magluto ng lunch. Masayang sabi ni Susan. Nakatitig ito sa magkadao palad nila mga kamay.
Tita, personal po talaga ang pagbisita ko. Ayaw kitang biglain pero gusto kong malaman mo na engaged na kami ni Sofia. Ibinigay ko sa kanya kagabi ang family heirloom na iniwan ni Mama Gloria. Magalang na paliwanag ni Benjamin. Yes, kanina ko pa nakita pagbaba ni Sofia sa kotse. Hindi ako nagkomento dahil hinihintay ko na kayong magsabi. Naiiyak sa tuwa na sagot ni Susan. Mama, hindi ka po galit? Pahig ka po na magpakasal kami? Nakangiti na tanong ni Sofia. Siyempre hindi ako galit. Sobrang saya ko kasi finally natupad na ang kasunduan namin ni Gloria na balang araw. Ikakasal kayong dalawa. I know masaya ngayon ang best friend ko kasi hindi nasayang ang effort niya. Hindi siya nabigo. Emosyonal na paliwanag ni Susan. Hinimas ni Sofia ang likod nito at niyakap. Thank you so much, Mama and Tita Gloria. You're the best mother in the world. Agree ako sa sinabi mo, be. Sobrang bait ni Mama Gloria at Tita Susan. Pinalaki nila ako at minahal kahit hindi nila ako kadugo. Thank you so much for loving me and accepting me unconditionally. Namumula ang mga mata na sagot ni Benjamin. Minsan, matatagpuan natin ang totoong pagmamahal sa ibang tao. Hindi madali na ipakita at sabihin ang pagmamahal kasi minsan OA at dramatic ang tingin ng iba. Pero palagi nating tatandaan na huwag tayo mapapagod magmahal upang hindi mapuno ng kalungkutan ng ating mga puso. Grabe, parehong-pareho tayong umiiyak. Baka bumaha ng luha dito sa sala. Sumisinghot na biro ni Sofia. Pumunta na tayo sa kusina. Excited na ako kumain ng lunch. Yes, let's go. Masarap si Tita Susan magluto. Nakangiti na sagot ni Benjamin. Anak, Mama nang itawag mo sa akin. Huwag ka nang mahiya. Ninang mo naman ako at future mother-in-law. Malambing na hiling ni Susan. Yes po, Mama. Naiiyak na sagot ni Benjamin. Kaya niyakap ito ni Sofia. Ang babaw ng luha mo. Pinipisil ang pisngi nito na sabi ng dalaga. Tears of joy. Malambing na sagot ni Benjamin at hinalikan ito sa noo. Oops, kumain na tayo. Nakahawak sa bewang na sabi ni Susan. Tumatawa na tumango sila at magka-holding hands na pumunta sa kusina. Ganado na kumain sila ng lunch. Menudo at ginisang cauliflower ang niluto ni Susan. Nakangiti na sinulubong ng mahigpit na yakap ni Susan at Sofia si Arnold. I miss you so much, Papa. Welcome home. Sumisigok na sabi ng dalaga. I miss you too, anak. Ang laki mo na. Magkasing tangkad na tayo. Nakangiti na sagot ni Arnold at ginulo ang buhok nito. Welcome home, Agum. Huwag ka nang bumalik sa abroad. Mag-aasawa ng prinsesa natin. Umiiyak na sabi ni Susan at niyakap si Arnold ng mahigpit. Yes, Commander. Hindi na ako aalis. Magtatayo ako ng negosyo dito sa Pinas. Nakangiti na sagot ni Arnold. Hinalikan si Susan sa ulo. Sus, ang sweet ninyo. Naiinggit si Benjamin. Namumulang mukha niya Hindi makatingin sa inyo ng diretso. Kinikilig na komento ni Sofia. Ganito talaga, iho. Kapag matagal hindi magkita ang asawa. Masanay ka na sa amin. Masaya ako na ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Pero kailangan mo siyang mahalin at ingatan katulad ng pagmamahal at pag-aalaga namin sa kanya. Istrikto na paliwanag ni Arnold at nakipagkamay kay Benjamin. Pangako po, mamahalin ko ng tapat si Sofia. Salamat po sa pagtanggap mo sa akin. Nakaliyad ang dibdib na sagot ni Benjamin. Bueno, pumunta na tayo sa parking lot. Dumiretso tayo sa restaurant. I-celebrate natin ang pag-uwi ko at engagement din yung dalawa. Nakangiti na sabi ni Arnold at nagsimula itong maglakad palabas ng airport. Hila-hila ang maleta. Magka-holding hands na sumunod sila sa kanilang mga magulang. Excited sila sa nalalapit na kasal. 3 buwan na ang nakalipas simula noong nag-propose si Sofia kay Benjamin. Palagi silang magkasama, inaasikaso ang kasal, pero wala pang nangyayari sa kanila. Ayaw nilang magmadali, gusto nilang maayos ang lahat. Sa susunod na buwan pa sila ikakasal dahil hinintay nila na matapos ang kontrata ni Arnold sa ibang bansa upang maihatid nito si Sofia sa altar. Ang pag-aasawa, hindi pang sarili na desisyon lamang.
kailangan din isipin ang damdamin at opinyon ng mga magulang dahil sila ang nagpalaki sa atin at sa kanila tayo unang tatakbo kapag may problema. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Our Stories Behind. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.